Good morning pong muli mga kapatid. Ang ating pong pambungad na awitin kanina, may pamagat na crown him with many crown. No? Alam niyo po mga kapatid na sa tinatawag na Coronation Day, kapag ang Panginoon ay dumating na po o sa kanyang ikalawang pagdating, suot niya mga kapatid yung kanyang korona na bilang hari na mananagumpay. At tayo rin ay puputungan niya ng korona ng buhay. Nang sabi sa ating pong devotional, we receive the crown of life. No? Ang korona ng buhay na ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Yan po ang ating pong pinakapaksa na ang ginamit pong susing talata po natin ay masusumpungan. One of my favorite texts in the Bible, mga kapatid, na masusumpungan sa James chapter 1 verse 12. Ganito po ang sabi sa atin. Mapalad ang taong nagtitiis ng pagsubok, sapagkat kapag siya ay subok na, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya. No? Napakagandang pangako po nito mga kapatid na mapalad, maswerte ang taong nagtitiis. Kita niyo mga kapatid, kapag tayo ay nagtitiis o binabata natin ng mga pagsubok sa ating buhay, ang pangako sa atin kapag subok na tayo'y tatanggap ng putong ng buhay. Subalit, nais kong balikan natin mga kapatid. Ito pong mga talata sa bandang unahan bago binanggit ni James ang talatang ito sapagkat mayroon siyang binabanggit dito. Samantalang tayo ay nakakaranas, ang sabi niya, mapalad tayong nagtitiis ng pagsubok. Ibig sabihin, sa buhay natin mga kapatid, ay hindi po maiiwasan. Hindi po natin maiilagan na tayo ay makaranas ng mga pagsubok sa buhay natin. Maraming pagsubok. It's either mga kapatid, ito ay material na pagsubok, o physical, o emotional, or spiritual, or anything na hindi po favorable sa ating pong buhay, o hindi po tayo komportable. Kaya nga't maraming nagsasabi na ayaw nilang makaranas ng pagsubok. No? Mga kapatid, ay pag-aralan po nating masusi. Kung ayaw ninyong masubok, ay mayroon pong dilema. No? Dahil ang makakatanggap, ang mapalad na binabanggit dito, ay yung pong nagtitiis ng pagsubok. Nakakaranas ng mga problema, mga suliranin. Kung ayaw po ninyong, akala natin, kung hindi tayo nakakaranas ng pagsubok, hindi tayo nakakaranas ng problema, ay maswerte tayo. Ay delikado po tayo mga kapatid, sapagkat ang mga binabanggit na mapalad dito ay yung mga nagtitiis ng pagsubok. No? Kaya nga dito, kung basahin natin dito sa bandang una, sa talatang 2, ganito po ang sinasabi sa atin. Mga kapatid ko, ang sabi ni Santiago, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo'y nahaharap sa sari-saring pagsubok. Count it all joy. Ang sabi niya sa atin. Ituring, ibilang ninyong kagalakan mga kapatid. No? Kagalakan. Na kapag tayo ay nakakaharap o napapaharap o nakakaranas, na-encounter tayo ng sari-saring pagsubok sa buhay po natin. Ituring nating kagalakan. Parang napakahirap isipin mga kapatid na kung kailan ka nakakaranas ng pagsubok ay doon mo dapat ituring na kagalakan. No? Mayroon palang kagalakan mga kapatid, maaaring magalak ang tao kapag siya ay nakakaranas ng pagsubok. Sapagkat yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya. Ito po pala, itong mga sari-saring pagsubok na ito ay sinusubok ang ating pong pananampalataya. Ang sabi ni Pedro sa kanyang sulat, na ang ating pananampalataya ay kailangan na madalisay, na katulad ng ginto na dinadalisay sa apoy. Ano?
Ang ibig lamang sabihin na kapag ang isang tao na bumibili, yung mga na bumibili ng mga metal, ng mga ginto yan, ay sinusubok yan, sinusuri po. Ano? Nilalagyan po ng mga chemical upang yan po ay lalong makita kung talagang genuine yung pong pagkametal nito. Dito, sa ating pong pananampalataya, ay susubukin, hahayaan ng Panginoon. God allows trials, hardship sa ating buhay upang masubok ang ating pong pananampalataya. At ang sabi niya dito, at ang pananampalatayang ito, kapag ito ay nasubok, ay magbubunga ng pagtitiis. At inyong hayaan na malubos ng pagtitiis ang gawa nito upang kayo'y maging sakdal at ganap at walang anumang kakulangan. Yun po pala ang layunin ng Panginoon, mga kapatid, na ang pagsubok sa ating pananampalataya ay nagpo-produce po ito na tinatawag na pagtitiis o yung perseverance, pagpupunyagi, pagsusumikap, pagtitiis. At ang pagtitiis na ito ay mayroon pong ibubungang mabuting gawa. Ang mabuting gawa nito ay yung tayo ay maging sakdal o maging ganap at walang kakulangan. So, kumbaga sa metal na ginto, yan po ay madadalisay, hindi lamang po ng chemical, maging yung pong maging yung pong apoy. Ipinadadaan po dyan. Ang sabi dito, James assumes that we will have trials. And that it is possible to have profit from them. Magkakaroon po tayo ng kapakinabangan para sa atin ito. Kapakinabangan pala. Ito pong tayo po ay makaranas ng pagsubok, mga kapatid. Anong kapakinabangan ang mararanasan o matatanggap po natin? It's very hard to pretend to be happy. Mahirap na mag-pretend tayo, magkunwari na tayo ay masaya when we face pain, hardship, stress, depression, or anything, mga kapatid. But to have a positive outlook. Ito po yung idinidiin ni Apostol, ni Santiago dito, na sa kabila po ng mga hirap at sakit na ating nararanasan, stress, problema, depression, or anything, mga kapatid, na magkaroon tayo na tinatawag na positive outlook. Positibong pananaw sa mga bagay na ito. Kaya nga, consider it joy. Ituring nating buong kagalakan because of what trials can produce in our lives. Itong mga pagsubok na ito, kung ano ang ipoproduce sa atin. Tandaan po natin, dalawa lamang ang maaaring iproduce niya sa atin. Pain, hardship, stress, depression, problems, difficulties, hindrances, or anything na unfavorable sa ating pong buhay, mga kapatid. It's either you become a bitter person or a better person. Alin po sa dalawa, mga kapatid? At sino sa atin ang walang problema? Sino sa atin ang hindi nakakaranas ng ganitong mga suliranin sa buhay natin? Tayong lahat. Mga kapatid, just take for example, yung ating pong nagiging karanasan sa ating pong kapanahunan ngayon. Mayaman, mahirap, may pinag-aralan, walang pinag-aralan, iba't ibang klaseng tao. Tayong lahat, mga kapatid, apektado tayo sa problema ng pandemic. Tayo ay nangangamba, natatakot tayo, nagkaroon tayo ng mga material ng problema, pero ano po ang ibinunga sa atin nito? Ano po ang naging dulot nito? Tayo po ba ay naging mabuting Kristiyano o tayo ay palareklamo? O tayo ay nagre-rebelde? Tayo ay tumigas ang puso natin? Or tayo ay naging mabuting Kristiyano? Yan po ang idudulot niyan, mga kapatid. Kaya ang sabi dito, James tells us to turn our hardship into times of learning. Yan. Mababaling,
o ito pong ating pong mga paghihirap na ito sa ating buhay, ito ay panahon na para tayo ay matuto sapagkat experience is the best teacher. Yan. Yun daw pong karanasan natin, ito po yung pinaka maganda at pinakamainam na tagapagturo sa atin. No? So, ang sabi dito, in verse 3, ang sabi niya, yamang inyong nalalaman ng inyong pagsubok sa inyong pananampalataya ay magbubunga ng pagtitiis. In tough times, tough situation can teach us or to develop perseverance. Madedevelop sa atin yung pong yung pong pagtitiis, yung pong pagsisikap, yung pong pagpupunyagi, pagsalunga, no? Sa agos ng problema sa ating buhay. Ayan. In verse 4, ang sabi niya, at inyong hayaan na malubos ng pagtitiis ang gawa nito, upang kayo'y, maging sakdal. Ito pala mga kapatid, no? Maging sakdal at ganap, at walang anumang kakulangan. Ito yung nais ng Panginoon sa atin. If God allow these things to happen in our lives, mga kapatid, praise the Lord. No? Na dahil pala sa mga pagsubok na ito, ay gagawin niya tayong sakdal. So in other words, hindi lamang po yung pagbabasa ng banal na kasulatan ang paraan ng Panginoon para tayo maging sakdal. At halos, mga kapatid, ito pong mga theory ito na ating nababasa sa kanyang salita, kapag tayo ay sinatawag na practicum, kapag ito ay inactual na natin, mga kapatid, dumarating at dadalhin tayo sa mga situation na yung under pressure tayo. Ayan. We can't really know the depth of our character. Hindi natin malalaman kung talagang gaano po kalalim, gaano po kaganda, gaano po kahusay ang ating pong pag-uugali, not unless until we see how we react when we are under pressure. Kapag tayo ay nasa panahon na pressure tayo, depressed tayo, pag nakakaranas tayo ng mga problema. Kaya nga, ang sabi ni Eric Warren hindi pa nga natatapos ang isa, nandyan na naman. O matagal na problema ang ating pong nararanasan. Ano ang nagiging bunga nito sa atin, mga kapatid? Tayo ba ay nagiging mabuting Kristiyano? Tayo ba ay nagre-rebeldo o nagiging backslider tayo, mga kapatid? Kumisan, ang ating pong nagiging tendency ay yung tayo ay lumalamig sa ating pananampalataya. Ano po? Tayo ay lumalayo. Tayo nalalamig sa ating pananampalataya. Pero ang nais ng Panginoon sa atin kung bakit hinahayaan niya. Kaya yung kapatid natin na ang sabi ay sawa na siya sa mga problema. Kumisan, kapag yung hindi naman matiis, mga kapatid, at hindi po nagkakaroon ng positive outlook, ang nakikita niya ay negative outlook. Kaya mayroon pong nagpapatiwakal. Marami pong nagpapakamatay. Maraming nagsisuicide. Maraming umiinom ng pampakitil ng buhay o anything na ay tatapusin niya na ang kanyang problema dahil hindi niya po makayanan. Pero alam nyo, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, hindi naman ibibigay ng Panginoon sa inyo ang mga problema kung hindi natin kayang tiisin. Yan po ay nasa 1 Corinto Kapitulo 10, talatang 13, kung hindi ako magkamali. Subalit, sa kabila nito ay gagawin niya yung daang patakas at atin po mapapanagumpayan, mga kapatid. At kung sakaling, mga kapatid, kung sakaling hindi man po, at tatagal ang mga suliraning ito, ay may pangako ang ating Panginoon sa atin na balang araw ay bibigyan na tayo ng putong ng buhay. Dahil hindi po talaga matatapos ang mga problemang ito dahil ang magbibigay ng problema niyan ay walang iba kundi ang ating kaaway na dyablo. Inaalaw lamang po ng Panginoon. Hindi ito ibinibigay ng Panginoon, kundi inaalaw lang ng Panginoon ang mga problemang ito, si Satanas,
ang naglalagay o nagbibigay, nagpaparanas ng ganitong karanasan sa atin. Take for example, mga kapatid, ang naging karanasan ni Job, ang naging karanasan ni Joseph. Pero nang sila po ay dumaan sa ganitong matinding pagsubok, matinding problema sa kanilang buhay, tingnan po ninyo mga kapatid, napakataas pala, napakatibay pala ng pananampalataya ni Job, na hindi po siya bumitiw, hindi po siya lumayo, hindi siya tumalikod sa ating Panginoon. Manapay, lalo pa siyang naging maningning. Lalo pang naging matibay ang kanyang pananampalataya. So, the more na yung mga problema sa buhay natin, mga kapatid, if we have a positive outlook sa mga bagay na ito, we become a better Christian. Tayo ay nagiging tapat sa Panginoon. Tayo ay nagiging malapit sa Panginoon. So, God allowed these things to happen para makita natin na kapag tayo ay nasa under pressure, paano tayo nagre-react. Ano ang nagiging reaction natin? God wants us to make us matured, complete, and not to keep up from all pain. Gagawin po pala tayong matured, no? Tingnan ninyo yung mga binibigyan ng magagandang posisyon sa mga business firm, yung mga malalaking kumpanya, o maging sa politics, mga kapatid, sabihin natin, ang inilalagay nila, inululuklok nila, binibigyan nila ng magagandang matataas na pwesto o office, ay yung sabihin natin yung taga sa panahon. Ibig sabihin, subok, no? Subok, matibay, matalino, matatag. Ayan, malawak ang kanila pong karanasan. So, ibig sabihin, maranasan natin ito po kapag, tayo ay idinadaan ng Panginoon sa mga pagsubok na ito. Instead of complaining about our struggles, we should see them as an opportunity for growth. Opportunity. Ito po ay, opportunity na natin, pagkakataon para tayo ay lumago sa ating pong pananampalataya. Maging sa ating personal na buhay. So, instead of complaining about struggle, about complaining our pain, hardship, stress, depression, or anything unfavorable sa ating buhay, it is an opportunity for growth, mga kapatid. So, thank God for promising to be with you in rough times. Ang pangako naman ng Panginoon, Sister Nomi, sa atin, di ba? Na tayo ay sasamahan ng Panginoon. Lo, I am with you always. Yan ang pangako ng Panginoon. So, ask Him to help you solve your problem or give you strength to endure them. Then, be patient. God will not leave you alone. Brother Roque. Sasamahan tayo ng ating Panginoon. Hingin natin lamang sa Kanya na tayo, palakasin niya, bigyan niya tayo ng yung perseverance, spirit of patience, and God will not leave you alone. Hindi tayo. With your problem, He will stay close and help you grow. Kaya nga, ang sabi sa ating pong memory text, in the long run, mapalad ang taong nagtitiis ng pagsubok. Sapagkat kapag siya ay nasubok na, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya. Alin po ang magandang tanggapin? Halimbawa, bibigyan kayo ng medalya. Itong medalyang ito ay isasabit ninyo kung saan, halimbawa sa inyong mga divider or sa inyong bahay, di-display ninyo. Alin na magandang mararanasan ninyo at habang tinitingnan ninyo ay natutuwa kayo, nararanasan ninyo kagalakan na, halimbawa, bumili lamang po kayo ng medalya. Pwede naman bumili ng medal Kahit gaano kalaki yan, kahit ginto pa yan, kung binili mo lamang yan at isinabit mo, natutuwa ka dahil nakabili ka ng ganon. Kaysa doon, kahit silver lang yan o bronze lang yan, na ibinigay sa iyo dahil mayroong ka pong pinagtagumpayan. Yan.
paghihirap. Ibig sabihin, mayroon kang effort na ginawa na halos, halimbawa, kung player yan, na halos mabalian ka ng buto, ibinigay mo yung lakas mo, tumulo ang iyong pawis, at pagkatapos napagwagian mo. Di ba masarap na maranasan yon? At kapag nakikita mo yon, mga kapatid, yung sertipikong ibinigay po sa amin dito, hindi po ibinigay sa amin ito dahil katuwaan lang, kundi yun po ay effort, no? Effort na ginawa po natin para ibigay sa atin at kilalanin. Ito'y pagkilala. Ang crown of life na ibibigay sa atin ng Panginoon ay yung pagkilala ng Panginoon na tayo po ay mga mananagumpay ng mga anak ng Diyos. Amen? Yan. So sabi niya, mapalad ang taong nagtitiis ng pagsubok. Kapag naranasan niya ang pagsubok at nagtagumpay, mga kapatid, nagtagumpay. Yung mga nagtagumpay, sila ang bibigyan ng putong ng buhay. Kaya ang sabi sa atin dito, get ready to meet your Lord in peace. Get ready to meet your Lord in peace. And those who are ready will soon receive an unfading crown of life and will dwell forever in the kingdom of God. Handa na po tayo. Maghanda tayo. No? Kahit binabayo tayo na maraming pagsubok sa buhay natin, go on, mga kapatid. Hold fast till I come. Sabi ng Panginoon, get ready to meet your Lord in peace. And those who are ready will soon receive unfading. Hindi po kumukupas na kinang ng putong ng buhay at mabubuhay tayo magpasawalang hanggan sa kaharian ng ating mahal na Diyos. With Christ, with angels, and with those who have been redeemed by the precious blood of Christ. No? Pati na po yung lahat ng mga tinubos from ages to eternity. Simula pa kay Adan hanggang sa pagdating ng ating Panginoon, ng lahat ng mga tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoon. Pero inyo magkikita-kita, magkasama-sama ang lahat ng mga maliligtas. Kaya ang sabi pa niya dito, filling all heaven. Filling. Pupunuin po ang langit. Ang sabi ng mga taong maliligtas. Christ has conquered. He enters the heavenly courts accompanied by His redeemed ones. The witnesses that His mission of suffering and self-sacrifice has not been in vain. Sana mapabilang tayo doon, mga kapatid. Sikapin po natin sa tulong ng Panginoon. Sabi niya, ang langit ay pupunuin, mga kapatid. Hindi lamang ng mga angel ng ating Panginoon, kundi ang lahat ng mga lahat ng tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoon. Pupunuin ang langit at makakasama tayo doon. What a big gathering, mga kapatid. Reunion sa ating pong mga mahal sa buhay, iba-ibang mga tao, makikita natin sila, yung mga sinaunang mga mananampalataya, mga kapatid. What a great reunion na mararanasan natin. Ang lahat ay mayroong putong ng buhay sapagkat ang lahat na naroroon, sila po ay nagtagumpay dahil sa dugo ng kordero. Sapagkat ang dugo ng kordero ang siyang tanging paraan upang mapanagumpayan ang lahat ng kasamaan. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, magkaroon sana tayo ng positive outlook sa mga problema, sa mga pagsubok. Ano man ang ating pinagdaraan ng mga pagsubok hanggang sa bingit ng kamatayan. Hanggang sa bingit ng kamatayan, magtapat ka. Ang sabi ng Panginoon sa iglesia ng Smyrna, magtapat ka hanggang sa kamatayan. Guys, kung basahin itong talatang ito, mga kapatid, bilang pagtatapos natin, tingnan ko kung makikita natin Smyrna. Ang sabi niya dito,
Alright, ang sabi niya sa Kapitulo 2, talatang 10, ganito po ang sabi. Huwag mong katakutan ang mga bagay na malapit mo nang danasin. Malapit nang ikulong ng diablo ang ilan sa inyo upang kayo'y masubok. At magkakaroon kayo ng kapigatian sa loob na 10 araw. Ang susunod na mga pangungusap ay ganito, maging tapat ka hanggang sa kamatayan at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. Mga kapatid, don't give up. Never give up. Jesus is coming. Coming very soon. Very soon, mga kapatid. Hold on. Hold fast. Till I come. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa umagang ito. Ang sabi niya dito, there is no easy way to victory. The highest value in life must be fought for and won. Ha? Tama po yun. Wala pong magaan na daan patungo sa pagtatagumpay. Yan po ay yung pag-akyat, mga illustration lamang yan, yung pong pag-akyat sa mataas ay hindi po easy yan. Maliban na lamang na ikaw ay sasakay ng eroplano o sasakay ng helicopter pagkatapos ibabagsak ka doon sa tuktok ng bundok ng Araya. Naranasan po namin, 4 na beses na akong nakaakyat po dyan, mga kapatid. Napakasarap pa lang makatungtong ka doon sa pinakatuktok na lupain ng bundok Araya. Pero, yung pagpunta po doon ay talaga namang hirap. Pawis, pagod, pulikat, yung panganib. Pero kapag naakyat mo na yan, mga kapatid, wow, ang sarap mong madama na ikaw ay na-achieve mo yung ikaw ay mapasa mataas na dako. Mga kapatid, sa buhay natin pananampalataya. Kaya nga, tatangis ang mga tao doon. Tatangis ng pagtatagumpay. Nang dahil sa biyaya at kordero, sa dugo ng kordero. Maraming salamat mga kapatid. At purihin po natin ang ating Panginoon sa umagang ito. At